Nice day ngayong araw dahil may bumisita na naman dito sa studio natin para magpa-piercing. I-ready na natin yung mga kailangan nating gamitin. Yung hikaw at needle. Linisin muna natin. I-sanitize para mas malinis bago natin gamitin. Yung client pala natin ngayon, dapat nung nakaraan pa siya magpapa-piercing. Kaso hindi siya nakauwi kaya hindi siya nakapunta dito sa studio. Pero ngayong araw naman ay matutuloy na. Nililinisan na nga natin yung part na paglalagyan natin ng piercing. Dahil sa ilong magpapalagay ng piercing si client, lilinisan muna natin. At kakapain din natin yung part na paglalagyan natin ng piercing. Si sir pala ay may mga tattoo din. Pero hindi niya trip na magpa-tattoo ngayong araw. Ang gusto daw niya ay magpa-piercing sa ilong. Ganto nga daw yung itsura ng gusto niyang ipagawa sa atin na piercing. Dahil ayan yung request sa atin ni sir, gagawin natin. Si sir pala ay biglaan na kumontak pala sa atin. Pero nung nakaraan ay nakapag-usap na kami. Kaso ngayong araw ay wala siyang schedule. At biglaan nga lang din daw yung pag-uwi niya. Nabasa ko yung message niya nung umaga na gusto nga daw niyang magpa-piercing. Medyo nagmamadali nga lang daw siya. Dahil mamaya nga din daw ay aalis din daw siya. Bali umuwi lang siya nung umaga at aalis din kagad. Sayang naman din daw dahil nandito na siya. Isisingit nga daw niya na magpa-piercing na din. Sinabihan ko na nga lang din siya na update ko na lang siya kapag pwede na siyang pumunta. Nung sinabihan ko nga siya na pwede na siyang pumunta, agad-agad naman talaga siyang pumunta dito sa studio natin. Ready na nga daw siya kanina pa. Signal o update na lang daw yung inihintay niya. Syempre, pagdating niya sa studio, inandaan na natin yung mga kailangan gamitin. Dahil nga excited na si sir at nakaraan pa niya gustong magpa-piercing. Kaya heto na yung time na ipipiercing na natin si sir. Kapag magpapa-piercing sa gantong part, dapat ay kalmado lang. Ang kailangan mo ay mag-inhale, exhale. Huwag ka masyadong matakot o kabahan. Dahil mabilis lang naman yung pagpe-piercing. Hindi kasi maganda kung kinakabahan o ninenervyos ka. Gaya rin kapag magpapatattoo ka. Huwag ka masyadong kabahan. Ang ipil mo sa sarili mo ay excited na magkaka-piercing at magkakatattoo ka na ng bago. Masakit kapag nagpa-piercing ka dahil mas malalim yung baon ng needle. At nakadepende rin kung saan ka magpapa-piercing. May part kasi na nakakaluwa talaga kapag nagpapa-piercing. Gaya nga dito sa ilong. Hindi kagaya kapag magpapatattoo ka. Hindi naman talaga nakakaiyak. Dahil hindi naman din ganun kalalim yung baon ng needle. Hindi kagaya kapag piercing na kailangan mo talaga itagos yung needle sa kabilang dulo. Ang kagandahan nga lang pag piercing, isang sakitan lang. Kapag natusok na, tapos na kaagad yun at isang sakitan lang. Hindi kagaya sa tattoo. Kailangan mabuo mo muna yung drawing o imahe bago matapos yung pagtitiis mo sa sakit. Ayan pala, tapos na rin pala yung piercing natin kay sir. At ayan na nga yung kinalabasan. Buti nga din at may oras pa si sir na pumunta dito sa studio dahil yung nakaraan pa dapat namin nagawa yan.